Grabe nakakabilib! Personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspeksyon sa bagong rehabilitated na G. Araneta Drainage System sa Barangay Tatalon, Quezon City. Layunin ng proyekto na mapalakas ang flood control system at mabawasan ang matagal ng problema sa pagbaha sa isa sa mga pangunahing flood-prone areas sa Metro Manila. Nung kasulukuyang Ondoy, talagang malakas yun. Yung third floor ko ng bahay ko, 2 baitang na lang. Oo. Tapos, iniwan na lang namin yung mga gamit namin. Sinara na lang namin, lumikas na kami. Oo. Tapos, nakailang daan, may Yolanda, ganun din po. Pabalik-balik na lang po. At noong nakaraang araw gabi, bumaha. 1 hour lang yun. Hindi naman nakasampa dito. Hanggang dito lang. Ako po ay nagpapasalamat kay Presidente BBM na umaksyon po sila. Oo. Kasi wala namang bumababang presidente ditong iba. Sa taong to, si Presidente Marcos lang ang kasama yung dating tatay nila. Salamat po kay BBM. Thank you. Sa tuwing babagyo po talaga, napakahirap po talaga dito sa amin ang kalagayan namin to. Ngayon po, nung nalaman po namin na gagawin na po itong kalsada na to, ay naku po, nagpapasalamat po, sana po matuloy. Natuloy nga po yun. At sa ngayon po ay medyo maganda, sana po ay guminhawa na po kami ngayon. Na hindi na po kami pabalik-balik sa eskwelahan. Napakahirap po talaga eh. Ngayon po, kung yung nakaraan ulan, konti lang po. Pero umupa na po. Kaya nga po yun ang magandang pagkakataon na napagawa na po itong sa Araneta. Papasalamat kami sa mahal nating Pangulo. At natupad na po yung natin dito sa Araneta. Papasalamat po talaga ako sa mga gumawa ng drainage sa atin dito, sa PWX, at sa pong mga tumulong dito ng mga engineer. Nung Ondoy po, ang taas dito. Alam mo po, yung bahay namin, doon po kami naglikas sa mataas na yun. Lalo yung Yolanda, ang lampas tao dito po. Isang araw bumahaan, nag-ulan pa. Pag ng ulan, kagad, agos kagad dahil dyan sa mga drainage na yan. Malaki pong pagbabago ng bagong project na yan. Kaya sabi ko, salamat Panginoon, di naman lumalim tong tubig. Ako po nagpapasalamat sa Pangulo dahil ginawa niyang paraan itong lugar namin na nakaano kami sa baha. Kaya ako, press naman ng God na maano ko si Pangulo. Papasalamat po ako sana nagpatuloy pa siya ng kanyang panunungkulan. Opo. Nagsabi nga huli nga kanina sa amin ni Pangulo, mababa na, hindi na ganun kataas, pero minuto lang nawawala na yung tubig. Hindi katulad dati, oras, minsan 3 hanggang 5 oras bago mawala. So malaking bagay po yun. Pero hindi pa tayo titigil kasi gagawin pa natin yung kabila, tapos i-extend pa natin ito hanggang magkabilaan ng G. Araneta. So tuloy-tuloy lang tayo. Yun na yung sinabi ko sa ating regional director tsaka kay ARD Sherwin, na dapat kung ano yung ginawa dito ng district natin dito sa G. Araneta, kailangan ganito na rin yung gagawin sa buong Metro Manila. Kasi nakita natin effective eh. So, as long na tama ang gagawin, hindi na nakawin ng pera, tama ang gagawin, tingin ko kahit pa paano, may ibsan talaga natin yung pagbago.
Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito tayo sa Tatalon sa G. Araneta Avenue at dahil binabalik-balikan natin ito dahil dito ang isa sa pinakagrabe na magbaha sa buong Pilipinas kapag umuulan. Ang ginawa natin ay naglagay tayo ng malalaking drainage. Kung maalala ninyo, nung nakaraan, nandito rin kami, ipinakita natin yung napakalaki na mga tubo, na goma, na bago, na yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao. Yung malalaki na tubo na dinagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman dahil kausap ko lahat yung ibang mga tiga rito at nila ay dati lumalampas daw sa second floor yung tubig dito kapag umuulan kahit kaunti lang. Maintindihan mo naman kung bakit dahil kung titignan ninyo lahat ng palabas dito ay pataas. Lahat ng pupunta mo mula rito ay pataas. Kaya naman lahat ng tubig dito pupunta. Kaya yung drainage importante at itong tubig na drain dito ay dinadala sa San Juan River. Yan ang plano natin. At ang susunod na problema na kailangan natin lutasin ang pagkolekta ng basura. Dahil ang nangyayari dito, pag pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging. Ginagawa na ng mga tiga rito, nagdi-declogging sila. Pero small scale lang. Sa dami ng basura, kailangan talaga meron tayong isang sistema para alam na natin kapag uulan ng malakas ay tiyakin natin na lahat ng basura ay makolekta at pagkatapos ng ulan ay may madadala pa rin basura, magdi-declogging ulit. At kaya pagka naayos natin yan, palagay ko mararamdaman. Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig at kapag may tubig na umiipon dito, ay mabilis naman mawala. Hindi kagaya ng dati na ora-orada bago sila makapasok dito sa kanilang mga lugar. At lahat ng mga gamit nila na nasisira, lahat ng mga negosyo, nakikita niyo may mga sari-sari store dyan, may mga kung ano-ano mga maliliit na tindahan, siyempre nasisira ang kanilang hanapbuhay, nasisira yung kanilang mga ipinagbibili. Kaya napakalaking bagay na ayusin natin ito. Kaya yan ang ating ginawa. Patuloy natin itong gagawin at ito ay dito pa lang ito, sa 1/2 pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan dun sa kabila para talagang mabilis ang takbo ng tubig, mabilis ang paglabas ng tubig at hindi na mababaha rito sa G. Araneta Avenue dito sa Tatalon. Maraming salamat.